Tumayo na po tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Nasapit namin muli na malwalhati ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, Ama. Hindi mo kami pinababayaan. Halos isang linggo ang muling lumipas sa buhay namin. Iningatan mo kami, Ama. Iniligtas mo kami sa mga kapahamakan na laganap sa buong mundo. Iba't ibang uri ng mga kasakunaan, mga karamdaman, mga kaguluhan, patuloy na sumasagana sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngunit kami, Ama, payapa kaming namumuhay. Ligtas kami sa ilalim ng iyong pagkukupkop, sapagkat ikaw ang Diyos namin, siyang nangangalaga sa amin. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka po ng aming mga abang kaluluwa. Pakingdapatin mo kaming muli. Patawarin kami, Ama, sa aming mga sala. Muli mong lingapin ang iyong mga lingkod. Kahabagan mo po sana na sa pagsamba namin ito, muli naming tanggapin ang biyayang espiritual na totoong kailangan namin. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-alalay sa aming buhay, sa aming dakilanakbay sa mundo. Salamat, Panginoon. Pinalalakas mo kami. Binibigyan mo kami ng liwanag sa aming mga paglalakbay. Panginoon, pakitanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka ng aming mga puso. Ama, tatanggap kaming muli ng iyong mga salita. Kahabagan mong igayat muli ang aming mga puso. Pang-aaral mo, mahalaga sa buhay namin. Tanglawat gabay namin sa paglalakbay para kami tiyak na makarating sa piling mo. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Patuloy mo po gawing matatag kami na naninindigan sa mga aral na kanilang itinuro. Mamalagi po kami sa daan ng kaligtasan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ipinipilit po ng mga Katoliko at mga Protestante na sa isang Diyos ay mayroong tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ito po ang tinatawag nilang doktrina ng Trinidad. Susuriin po natin ang doktrina nilang ito tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng paghahambing po nito sa pagtuturo ng Biblia. Alamin din po natin kung ano sinasabi ng Biblia patungkol sa Ama.
sa Anak at sa Espiritu Santo. At kung totoo na may tatlong persona sa iisang Diyos. Paano po ipinakikilala ng Iglesia Katolika, gayon din ng mga Iglesia Protestante, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo? Ayon po sa aklat na Our Catholic Faith, sa pahina 101 at 102, the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. And yet, there are not three gods, but one God. Sa ang mga Katoliko at mga Protestante ay naniniwala sa isang Diyos na mayroong tatlong persona. Ayon sa kanila, ang bawat isa sa kanila ay Diyos. Ngunit kapag binilang mo sila, hindi daw sila tatlong mga Diyos, kundi isang Diyos lamang. Ano ang dapat na maunawaan? Hindi po ito ang nakasulat sa Biblia. Sa naroon ang sinasabi nilang ito, sa kanilang isipan lang. Opinyon o haka-haka lamang nila, bunga ng sariling pagkaunawa. Paano po ipinaliliwanag ng mga paring Katoliko na ang tatlo ay naging isa? Ang sabi sa isang aklat nila na God and myself, sa pahina 118, the Trinity is a wonderful mystery. No one understands it. The most learned theologian, the holiest Pope, the greatest saint, all are mystified by it. Ano po ang ibig sabihin? Kahit ang pinakamarunong na theologian ay nalilito. Para sa kanila, palaisipan ito. At hindi nila kayang ipaliwanag ang doktrina tungkol sa Trinidad. Hindi nila maunawa kung paano ang tatlo ay naging isa. Ano po ang dapat mapansin, mga kapatid? Salungat ito sa pahayag mismo ng Diyos. Natatandaan niyo, mga kapatid, nung simula natin talakayin ang Christology, nung Enero, ang sabi sa Roma 1:19, for what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Hindi mahirap at hindi rin misteryo o talinghaga ang kaalaman tungkol sa Diyos. Manapay simple o payak lamang at madaling maunawaan. Bakit simple lamang at madaling maunawaan ang kaalaman tungkol sa Diyos? Sapagkat ipinahayag ito ng Diyos sa paraang simple at madaling maintindihan. Ang katunayan, ang sabi mismo ng Diyos, balik-aral lang tayo. Sa Isaiah 43:12, at Jesus, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. At ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Upang inyong maalaman at pagsasampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Mahirap bang intindihin ang sinabi ng Diyos na ito? Na walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ay hindi. Napakadaling unawain ng pahayag na ito ng Diyos. Wala nang iba pang Diyos kundi siya lamang. Ang sabi mismo ng Diyos sa Isaiah 46:9, ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Mahirap bang unawain ang sinabing ito ng Diyos? Hindi. Napakadaling unawain eh. Hindi ito misteryo o talinghaga. Sino ang gumawa ng misteryo? Sila. Ang mga nagtuturo na ang Diyos daw ay may tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Subalit sila daw tatlo ay isang Diyos lamang. Kaya 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 1. Kaya sa kanila misteryo. Hindi raw maunawaan. Yun ang kanilang paliwanag.
salungat sa itinuturo mismo ng Diyos. Ngayon, aral ba ng Diyos na nasa Biblia ang pagtuturo ng mga pari na 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 1? Hindi. Hindi lamang yan ay wala sa Biblia, kundi salungat yan sa aral ng Biblia. Ano sagot ng mga pari kung sila ang ating tatanungin? Ang sabi nila sa aklat, this is Catholicism. Sa pahina 25, ano sagot ng pari? God, of course, cannot perform an absurdity, a contradiction in terms. He cannot, for instance, make 2 and 2 equal 5. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Ay katulad din po yan ng 2 plus 2 equals 5. Pareho lamang itong absurdity. Di ba? Ano yung ibig sabihin? Ito'y kabaliwan o katangahan o hindi makatwiran. Ayon sa kanila, ang Diyos ay hindi gagawa ng ganoong kahangalan at walang kapunuan. Totoo naman yun. Biglang sabihin, mga kapatid, sa kanilang mga itinuturo, meron ding salungatan. Kasi sabi ni nung anong aklat na binasa kanina, ang Trinidad ay misteryo. Hindi raw maunawaan. Pero sumagot naman ng pare, sumulat ng this is Catholicism, God of course cannot perform an absurdity. Ay sila mismo nagsasalungatan. Bakit naniniwala ang mga paring Katoliko ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay pawang mga Diyos? Ang sagot ng isang kardinal sa isang aklat na the faith of our fathers. The Catholic Church teaches that there is but one God. In this one God, there are 3 distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Isipin nyo, sa makatwid para sa kanila, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay pawang mga Diyos na magkakapantay sa isa't isa. Ulit namin mga kapatid, hindi ito ang nakasulat sa Biblia. Ang paniniwala nilang ito ay hindi mula sa Biblia, kundi galing lamang sa kanilang isipan, bunga ng sariling pagkaunawa. Ano katunayan? Ang tunay na Diyos ba na itinuro ng Biblia ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo? Hindi. Malinaw ang sagot ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:6. Sa kanang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ano po katumbas nito? Sa kanang mga tunay na Kristiyano, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Hindi sinabi ng mga apostol na isa lamang ang Diyos, ngunit may 3 persona. Hindi. Wala silang binabanggit tungkol sa 3 persona o Trinidad. Ayon naman sa Panginoong Hesukristo, ang Diyos ba ay binubuo ng 3 persona? Hindi rin. Napakaliwanag ng turo ng Panginoong Hesukristo sa Juan 17:1 at 3. Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa tagpong ito, mga kapatid, si Kristo'y nananalangin sa Diyos. Ang sabi niya, Ama. Nananalangin siya sa Diyos. Kausap niya ang Ama. Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi sinabi ni Kristo na tayong dalawa Ama ay iisang Diyos. Hindi rin sinabi ni Kristo, tayong 3 ng Espiritu Santo ay iisang Diyos. Lalong hindi sinabi ni Kristo na tayong 3 ng Espiritu Santo ay Trinidad. Iisang Diyos lamang na magkakapantay. Walang ganon. Maliwanag ang sabi ni Kristo, ikaw, pangalip na tumutukoy sa iisang kausap ng nagsasalita. Si Kristo ang nagsasalita. Ang kausap niya ay ang Ama na kanyang dinadalanginan. Sabi ni Kristo, Ama, ito ang buhay na walang hanggan,
na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Saan naroon ang tatlong persona, mga kapatid? Saan naroon ang Trinidad? Wala sa Biblia. Hindi binanggit ni Kristo. Hindi binanggit ng mga apostol. Nasa isip lamang ng mga pari. Kanino natutunan ni Kristo at ng mga apostol? Ng Ama ang iisang tunay na Diyos. Ito rin ang paniniwala ng unang bayan ng Diyos, ang Israel. Ang sabi ni Moises sa mga Israelita noon sa Deuteronomio 32, dakilain ninyo ang ating Diyos. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Matuwid at banal siya. Siya ang iyong Ama na tupangkilik sa iyo. Kanyang nilalangka at itinatangka. Hindi sinabi ni Moises, isang Diyos na may tatlong persona. Ang iyong Ama, ang kanyang anak, at ang Espiritu Santo. Walang binanggit na gano'n si Moises. Maliwanag ang sabi ni Moises, isang Diyos na tapat. Siya ang iyong Ama. Ano, testimonya ng mga propeta tungkol sa tunay na Diyos? Sa Malakias 2:10, sabi ni Propeta Malakias, wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos lang, isang Diyos ang lumalang sa atin? Saan naroon ng Trinidad? Saan yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Ang Panginoong Jesucristo, ang mga apostol, at ang mga propeta ay nagkakaisa sa pagtuturo na ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. Wala silang itinuro tungkol sa tatlong persona ang Trinidad. Hindi ito mababasa sa Biblia. Kaya ito ay isang hidwang pananampalataya na magdudulot sa tao ng malaking kapahabakan sa araw ng pag-uko. Lagi po sana natin itong ituro at ipagunita sa ating mga anak hanggang sa mga apo upang walang sino man sa ating lahi o angkan ang matalikod sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Manapay manatili tayong matatag sa tunay na pagkakilala at pagsamba sa tunay na Diyos hanggang wakas. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, di tayo makaiiwas. Manapay lalo pang sumasagana ang mga pagsubok, ang mga kapigatian sa buhay. Sapagkat yan ang hahadlang sa atin sa pagtahak natin patungo sa buhay na walang hanggan. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Marami na tayong karanasan. Mabibigat ng mga pagsubok. Ang pag-uusig ay hindi tumitigil. Meron tayong Ama na laging naghihintay sa atin para tayo ay lumapit sa Kanya. Lalo na sa ganito nating mga pagsamba. Sa Kanya natin lagi ihabilin ang ating buhay, ang ating sambahayan, ang kapakanan ng ating paglilingkod. Awa sana ang Ama. Muli niya tayong basbasa sa ating pagdulog sa Kanya ngayon. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Patuloy mo pong ginagamit ang pagsamba namin para sariwain sa amin ng kakilang katotohanan. Ikaw, Ama, ang iisang tunay na Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw lang ang aming Ama, ang aming iisang Diyos na aming pinaglilingkuran, na siyang nangako sa amin ng buhay na malwalhati pagdating ng takdang panahon. Kung kami ay magtatagumpay sa maraming mga hadlang, sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, na lalong sumasagana sa buhay namin sapagkat nalalapit na ang wakas. Palatandaan ito, malapit ng aming kaligtasan. Kaya ang dyablo ay patuloy na gumagamit ng iba't ibang uri ng pamamaraan para kami hadlangan at ipahamak. Huwag kaming makarating sa kaligtasan.
Kaya tulungan mo kami, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Inihahabili namin sa iyo ng aming buhay. Sa panig ng mga magulang, itinitiwala namin sa iyo ang mapagpalang kamay, ang kapakanan ng aming pamilya at ng aming mga paglilingkod sa iyo. Huwag mo ka po kaming pababayaan. Maawa ka, Ama, saan man kami makarating, ano man ang aming ginagawa. Huwag mo kaming pababayaan. Mamalagi ang iyong patnubay, ang iyong paglingap, ang iyong pagmumuna sa amin. Patuloy mo kaming bantayan araw-araw. Mabuhay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Lagi kaming mabigyan ng proteksyon laban sa lahat ng kasamaan sa mundong ito, sa mga kalamidad, sa iba't ibang karamdaman, sa iba't ibang kaguluhan at katampalasanan. Manatili kaming panatag na naglilingkod sa iyo. Ano man ang aming maranasang mga pagsubok, manatiling matatag kami sa paglilingkod. Huwag naming mapabayaan ang ganitong mga pagsamba at mamalagi kaming tapat sa pagsunod sa iyong mga aral. Panginoong Isus, ipamagitan kami sa Ama. Ang mga may sakit, maawa ka, alalahanin mo sila. Pagalingin mo po sila. Lalo ng kapatid natin, bigyan mo pa ng buhay at lakas. Ang mga lingkod mong puno ng kalubayan at kabigatian. Alalahanin mo rin sila ngayon, Panginoon. Bigyan mo sila ng kaaliwan, lalo na ang mga nagtatago pa, ang mga kapatid na hanggang ngayon ay nasa tukulungan, gunitain mo sila. Bigyan mo ng pag-asa, patuloy na maging matatag sa paglilingkod. Patuloy mo sanang dinggin ang aming panalangin patungkol sa kanila. Palayain mo na sana ang aming mga kapatid para makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ama, ulitain mo ang lahat ng mga kabataan, ang mga maliliit na mga anak, ang mga apo, gamitin mong mabuting kasangkapan ng mga magulang upang ang mga aral mo, lalo na ang tungkol sa iyo, isa lamang ang tunay na Diyos, ikaw lamang Ama, lagi namin itong isalin at ituro at ipagunita sa maliliit na mga kabataan upang sa aming abang kalagayan, huwag silang mahiwalay, huwag silang madaya ng maling paniniwala. Manatili silang matatag sa kanilang pagkakilala. Ikaw lang ang aming Diyos sa paglilingkuran namin, ang siyang magbibigay sa amin pagdating ng taktang panahon ng buhay na walang hanggan at magdadala sa amin sa malwalhating pamumuhay. Nananalig kaming lubos, Ama. Binasbasan mo kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tatapos na tayo mga kapatid. Gandang araw po at magandang